Hinamak na manugang. Kabanata 40. Umiti si Alex Dixon at tinulak ang baso sa harap ni Mark Lewis. Dahil takot kang mawala ng mukha, ikaw ang uminom nitong 3 baso ng alak, maliban na lang kung hindi ka lalaki, wala ka talagang lakas na loob na inumin ito. Ibinigay ni Alex Dixon ang alak kay Mark Lewis. Si Wang Yifeng, na nakatayo sa tabi niya, ay mabilis na nagsalita para kay Mark Lewis. Alex Dixon, itong alak na ito ay para sa iyo ni Wenyo. Ayos lang kung hindi mo ito gusto, ngunit bakit mo ibinibigay ang alak kay Mark? Nakaramdam din ng hiya si Yang Wenyo. Umisi din siya at sinabing, walang hiya ka talaga. Kung hindi ka niyaya ni Mark sa dinner ngayon, matagal na kitang binugbog. Bakit ka nagpapanggap na big shot dito? Habang nagsasalita siya, naglalabas ng mabangis na aura ang kanyang katawan. Siya, ang pamilya Yang, ay nagpatakbo ng isang kumpanya ng turista sa Jinling at nagbukas din ng isang hotel sa isang sikat na lugar ng turista. Naturally, marami siyang pakikitungo sa mga lokal na ahas. Alam niya ang maraming masasamang puwersa at maaaring ituring na pinuno ng isang rehiyon sa lungsod. Bahagyang kumunat ang noo ni Ming Nooran na nakatayo sa gilid. Kilala niya noon si Alex Dixon na easygoing. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kahirap siyang pakisamahan ngayon. She said, Alex, everyone is helping you out of good intentions. Okay lang kung hindi ka umiinom, pero nakakalungkot ang lahat. Hindi ka naman ganito dati. Humingi ng tawad kay Yang Wenyu. Tumayo si Mark Lewis na hawak-hawak ang alak. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Alex Dixon, na para bang hindi siya susuko hanggat hindi niya nakuha ang kanyang layunin. Tumingin si Alex Dixon kay Ming Nooran at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya sa kanyang puso. 3 taon na ang nakalilipas, ilang beses na niyang nakilala si Ming Nooran at nadama niya na siya ay isang napakamakatwirang babae. Siya rin ay napakamatuwid at si Alex Dixon ay may magandang impresyon sa kanya. Akala niya malinaw sa puso niya si Ming Nooran. Hindi niya akalain na hindi alam ni Ming Nooran ang mabuti at masama. Nagsalita pa siya para kay Mark Lewis. Parang nagkamali siya. Pumunta siya sa handaan ngayon para lang samahan si Ming Nooran. Dahil hindi din naman alam ni Ming Nooran ano ang tama at mali, wala na sa isip pa ni Alex Dixon na samahan siya. Tumayo si Alex Dixon at malamig at magalang na tumango sa lahat. Kung ganoon, dahan-dahan naman kayo kung kumain. May gagawin ako kaya aalis muna ako. Orihinal na nais ni Ming Nooran na tulungan si Alex Dixon at huwag hayaan siyang masaktan ang mga taong ito ng sabay-sabay. Nais niyang bigyan siya ng paraan sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na aalis ng ganoon si Alex Dixon. Natigilan din siya. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, hindi niya pinansin ang iba at naglakad na siya papunta sa pinto at binuksan ito. Gayunpaman, sakto namang dumampi ang kamay ni Alex Dixon sa door handle ay bigla itong napakunot ng noo at mabilis na napaatras ng 2 hakbang. Kasabay nito ay biglang bumukas ang pinto mula sa labas ng malakas. Kung hindi umatras si Alex Dixon sa oras na ito, siguradong basag ang kanyang ulo pag tinamaan ito sa pinto. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at tumingin sa grupo ng mga taong pumasok. Ang nakatayo sa harap ay isang matangkad at payat na lalaki na nakasuot ng Armani suit at may gintong kwintas sa leeg. Agresibo siyang tumayo sa pintuan na may sigarilyo sa bibig. Sa likod niya ay 7 o 8 matipunong lalaki. Galit na sigaw ni Mark Lewis, sino ka? Sino kayong mga tao? Hindi niyo ba alam na ang Chingyang Pavilion ay hindi tumatanggap ng mga bisita ngayon? Paano kayo nakapasok dito? Hindi pinansin ng payat na lalaki si Mark Lewis at tinitigan ito ng mabangis ang mukha. Nagbago ang ekspresyon ng iilang tao sa private room nang makita nila ito. Nagulat din si Mark Lewis. Alam niya na hindi sila dapat gawing trifle. Mabilis niyang binago ang kanyang tono at magalang na sinabi, ikaw ang manager dito, tama. Kami ang mga kilalang bisita ng Chingyang Pavilion. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong. Sa hitsura mong yan, karapat-dapat ka kayang tawaging mahalagang panauhin. Umisi ang payat na lalaki, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng makapal na paghamak, ang mahalagang panauhin namin ngayon ay hindi ikaw. Namula ang mukha ni Mark Lewis at sinabing, nakipag-appointment ako.
Kung hindi mo naiintindihan, maaari mong tanungin ang iyong amo. Sumimangot ang payat at iniluwa ang sigarilyo sa bibig. Nagtaas siya ng kilay at pinutol ang usapan. Sinasabi mo bang, hindi kita maiintindihan? Umisi ang payat na lalaki at sinabihan ang nasa likod niya, walang bait ang batang ito, ikaw na bahala at turuan mo siya ng leksyon. Isang lalaking nakaitim na singlet na nakatayo sa likuran niya ang tumango at humakbang pasulong. Bigla niyang itinaas ang kamay at binigyan ng malakas na sampal sa mukha si Mark Lewis. Pang! Bago pa makapag-react si Mark Lewis, hindi na siya makatayo ng matatag. Nag-iinit ang mukha niya sa sakit. Naiintindihan mo na ba ngayon? Sigaw ng malakas na lalaki. Si Mark Lewis ay isa ring mayabang na young master. Hindi pa siya nabugbog ng sinuman dati, pero ngayon siya ay binugbog sa harap ng kanyang mga kaibigan at kay Ming Nooran. Umakyat ang dugo sa ulo niya at sumigaw. Kilala mo ba kung sino ako? Pak! Itinaas ng maskuladong lalaki ang kanyang kamay at muling sinampal ang kanang bahagi ng kanyang mukha. Sigaw niya, baliw ka ba? How dare you speak loudly in front of Mr. Kim? 4 na beses pang sinampal ng malakas na lalaki si Mark Lewis. Dumudugo ang bibig ni Mark Lewis, namumula at namamaga ang magkabilang gilid ng mukha. Ang mabangis na eksenang ito ay nagpasindik sa mga tao sa loob ng pribadong silid. Hindi sila makabalik sa kanilang katinoan. Nang marinig nila ang salitang Mr. Kim, sabay na nagbago ang mga ekspresyon ni Yang Wenyu at Wang Yifeng. Bakas ang takot sa kanilang mga mata. Aba, bumait ka na ata ngayon. Umisi ang payat na lalaki. Tinakpan ni Mark Lewis ang mukha sa takot at mabilis na tumango. I understand. So you are Mr. Kim. Nakipag-appointment sa'yo ang lola ko. Hindi kilala ni Mark Lewis si Mr. Kim, at hindi pa niya ito nakita. Lahat ng appointment ay ginawa ng kanyang lola. Sino ang lola mo? Kumunat ang noo ni Mr. Kim. Old Lady Lewis of Lewis family, sabi ni Mark Lewis sa nanginginig na boses. Umisi si Mr. Kim at sinabi, wala akong pakialam kung anong matandang madam na meron ka, nakansela na ang lahat, naiintindihan mo ba? Hindi nang ahas si Mark Lewis na magsalita ng wala sa oras na ito. Si Mark Lewis ay hindi nang ahas na magsalita pabalik. Sumikip ang puso niya at mabilis niyang sinabing may paggalang, Mr. Kim, I didn't know that you came. I was rude just now and offended you. I will punish myself with 3 cups of wine. Humihingi ako ng tawad Mr. Kim. Sana mapapatawad mo kami para sa lola ko. Para sa lola mo. Kung bibigyan ko siya ng pagmumaka, maglalakas loob ba siyang parusahan ang sarili niya? Gusto mong maayos ang bagay na ito sa isang inumin lang. Maganda ang plano mo. Umisi si Mr. Kim at sinabing, kayong mga walang hiyang mga bata kayo na nagsama-sama. Kung nasaktan mo ang isang kilalang panauhin, sabihin mong hindi ka namin pinakitunguhan ng maayos. Saan mo gusto dapat ang mukha ko? Nagmamadaling sabi ni Mark Lewis, oh, tapos na rin naman tayong kumain. Aalis na tayo. Sa puntong ito, wala siyang pakialam sa pagkawala ng mukha sa harap ni Ming Nooran. Gusto lang niyang umalis nang hindi masaktan. Pagkasabing yun ay mabilis niyang tinawag sila at gusto nang umalis. Nagmamadali ding tumayo sina Yang Wenjun at Wang Yifeng. Gustong-gusto na nilang umalis kaysa kay Mark Lewis, dahil ilang dekada na ang nakalipas. Nagkaroon ng unwritten rule ang Kim family na kung sino ang makakasakit sa mga tao ng Kim family. Mahirap man o mayaman, babaliin muna nila ng isang kamay ito. Umalis. Kakaiba ang mga mata ni Mr. Kim. Umisi siya mula sa kanyang ilong. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Sa tingin mo ba makakalabas-pasok ka dito pag gusto mo? Isa kang batang hindi pa nararanasan kung anong meron ang mundo. Hindi mo talaga ako siniseryoso. Biglang sumigaw si Mr. Kim sa malamig na boses. Alam nyo naman lahat kung ano ang rules meron ang Kim family diba? Makakaalis kayo pag gusto nyo, pero, dapat nyo munang putulin ang kaliwa or kanang kamay nyo bilang isang paghingi ng tawad. Abangan ang susunod na kabanata.